Magandang araw sa lahat ng aking tagapakinig. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Relasyon na hindi dapat. Iyon ang matatawag ko sa nangyari sa amin ng aking biyanan o stepmom ng asawa ko. Pilit kong iniwasan nung una. Hanggang sa hindi ko na talaga mapigilan, Miss Roxy. Hindi ko naman gustong matukso. Ngunit minsan, ang hirap pala talagang pigilan na huwag tukain ang palay kapag ito'y nakahain na sa iyong harapan. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Tawagin niyo na labang ako sa pangalang Nash. 32 anyos, 2 taon na akong kasal sa asawa kong si Rica. Simple lang ang buhay namin sa city. Isa akong architect. At ang asawa ko naman ay isang interior designer. Sa una pa lang, alam ko kung gaano kahalaga para kay Rica ang kanyang tatay. Kaya nang magpa siya itong muling mag-asawa, matapos ang ilang taong pagiging biyudo, naging masaya kami para sa kanya. Nash, meet Emeline. Masayang pagpapakilala ni Rica noon. Ayaw nitong magpatawag ng mama or anuman. Gusto nitong Emeline lang talaga para bata umanong pakinggan. At doon ko unang nakilala si Emeline, ang kanyang stepmom. Nasa middle 40s na siya pero halatang maalaga sa pangangatawan. At kumikislap ang balat kahit walang makeup. May sophistication siya na mahirap hindi mapansin. Lalo na nang magkamay kami. It's nice to finally meet you. Malumanay na sabi niya pero may kakaibang init sa boses. Hinawakan niya ang kamay ko. Magaan pero tumagal ng kaunti ang pagkakahawak. Sapat para mapansin ko, Miss Roxy. Lumipas ang mga buwan at hindi na ulit nasundan ang pagkikita namin. Nakatira kasi sila sa tatay ni Rica sa probinsya. Samantalang kami naman ay nasa Maynila. Kaya naisang tabi ko ang kakaibang spark na iyon. Hanggang sa bigla kaming tinawagan ni Rica isang hapon. Love, uuwi tayo next week. Birthday ni Papa, di ba? Gusto niya, kompleto tayo. Napangiti ako. Good idea. Matagal na rin tayong hindi nakakauwi. Pero sa loob ko, may kakaibang kaba akong naramdaman. Hindi ko alam kung excitement o guilt, pero isang imahe lang ang pumasok sa isip ko. Ang ngiti ni Emeline noong unang beses kaming magkita. Pagdating namin sa probinsya, sinalubong kami ng aking biyanan na lalaki at ni Emeline. May suot siyang simpleng sleeveless dress na hanggang tuhod. Bagay na bagay ang kulay ng kanyang dress sa kanyang balat, Miss Roxy. Welcome home. Masiglang bati ni Emeline. Sabay yakap kay Rica. Nang ako naman ang bumati, bahagya siyang yumuko at ngumiti. Long time no see, Nash. Aniya at bahagya niyang hinawakan ang braso ko. Naramdaman kong muli ang init ng kanyang mga palad. Parang hindi ka tumatanda, Emeline. Pabirong sagot ko. Hay nako. Nambola ka pa. Sabi niya na tumatawa. Sa hapag, magkatapat kami ni Emeline. At sa tuwing magtatagpo ang tingin namin, may kakaibang kiliti akong nararamdaman, Miss Roxy. Nash, paabot naman ng sauce. Pakiusap niya, sabay abot ng kanyang kamay. Nang iabot ko ang bote, sumayad ang mga daliri niya sa kamay ko. Napatingin siya sa akin at ngumiti na parang wala lang. Para kayong nag-uusap sa tinginan ah. Biro ng tatay ni Rica. Hindi po. Mabilis kong sagot pero nakangiti si Emeline na para bang enjoy na enjoy sa banter. Pagkatapos ng hapunan, tumulong akong magligpit. Si Rica naman ay tumulong sa tatay niya sa labas. Naiwan kami ni Emeline sa kusina. Salamat sa pagtulong, sabi niya habang nagbabanlaw siya ng plato. No problem. Sagot ko pero hindi ko maiwasang mapansin ang likuran niya.
Nakalugay ang buhok niya at bumabakat ang hubog ng katawan sa manipis niyang dress. Mapalad si Rika sa'yo, Nash. Bulong niyang sabi. Tumingin siya sa akin mula balikat. Alam ko na yan. Biro ko, pero ramdam ko ang kakaibang tindi sa tingin niya. At nang sabay kaming dumaan sa makitid na hallway papunta sa sala, hindi maiwasang magdikit ang mga braso namin. Sorry, sabi ko. Okay lang. Bulong niya na halos hindi ko na marinig. At sa sandaling yon, naramdaman kong may kakaiba na sa pagitan namin. Sumapit ang gabi ng araw na yon. Tahimik na ang bahay matapos ang mahabang kainan at kwentuhan. At dahil pagod sa biyahe si Rika, maagang natulog sa kwarto naming mag-asawa. Naiwan akong nanonood ng TV sa sala habang hawak ang malamig na baso ng beer. Lumabas si Emeline mula sa kwarto nilang mag-asawa. Suot ang isang manipis na silk robe na bahagyang bukas sa dibdib. Halos mabura ang pagod ko sa biyahe nang makita ko siya, Miss Roxy. Oh, hindi ka pa rin natutulog? Tanong niya habang naglalakad palapit. Hindi pa. Hindi pa rin kasi ako inaantok eh. Sagot ko. Umupo siya sa kabilang dulo ng sofa. Pero hindi nagtagal, unti-unti siyang lumalapit. Hanggang sa halos magdikit na ang mga tuhod namin. Amoy ko ang bango ng katawan niya, Miss Roxy. Ang pabango niyang banayad, pero mas nakakalasing kesa sa iniinom kong beer. Alam mo, bihira akong makakita ng kagaya mo na marunong mag-alaga ng biyanan. Biro niya habang nakatingin sa TV. Pero ramdam kong tinitingnan niya ako sa gilid ng kanyang mga mata. Ganun ba? Well, special kasi kayo. Sagot ko sa kanya. Tumawa siya at bahagyang yumuko. Doon ko nakita kung gaano kababa ang neckline ng robe niyang suot. Hindi ko na alam kung saan ako titingin. Kanina ka pa tahimik. Sabi niya tapos biglang idinantay ang kanyang kamay sa mga tuhod ko. Nagulat ako, Miss Roxy, pero hindi ko siya inalis. Hindi ka ba naiilang sa akin? Bulong niya at nakatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Napalunok ako. Dapat ba? Ngumiti siya at dahan-dahan niyang nilaro ang mga daliri sa laylayan ng shorts ko. Depende. Sagot niya. Ramdam ko na ang init ng katawan ko. Ang tahimik ng bahay at tanging ugong lang ng electric fan ang naririnig. Nash, dahan-dahan siyang yumuko palapit at halos magdikit na ang mga labi niya sa tenga ko. Kung hindi mo ko kayang tingnan, ibig sabihin na iilang ka talaga. Bulong niya saka siya bahagyang umatras para makita ang reaksyon ko. Hindi ako sumagot, pero hindi ko rin inalis ang kamay niyang nakadantay sa mga binti ko. Alam mo ba? Patuloy niya. Ngayon ay hinahaplos na niya ang mga hita ko. Ang tagal ko nang gustong makilala ka. Hindi bilang asawa ni Rika, kundi bilang ikaw, Nash. Bago pa ako makasagot, tumayo siya at tumingin sa akin. Sabay ngiti na parang nangaakit, Miss Roxy. Good night, Nash. Sabi niya at marahang humakbang palayo. Iniwan akong hawak ang baso ng beer, pero ang isip ko ay kumakabog. Puno ng mga tanong at pantasya. Kinabukasan ay maagang umalis si Rika kasama ang papa niya para iayos ang mga kailangan sa handaan. Naiwan ako sa bahay para asikasuhin ang ilang plano sa laptop. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga ibon sa labas. Lumabas si Emeline mula sa banyo. Basa pa ang kanyang buhok at tanging manipis na sando at shorts ang kanyang suot. Para bang bumagal ang oras nang makita ko ang patak ng tubig na dumadaloy mula sa leeg niya pababa sa kanyang dibdib. Nash, tawag niya habang pinupunasan ang buhok gamit ang tuwalya. Yes, sagot ko at pilit na iniiwas ang aking tingin.
Pero hindi ko maiwasang mapatingin muli, Miss Roxy. Pwede mo ba akong tulungan? Napalupot kasi yung buhok ko dun sa botones sa likod eh. Hindi ko na maalis. Sabi niya habang nakatalikod na. Bahagyang umangat ang laylayan ng sando niya. Kita ko ang kurba ng kanyang bewang. Tumayo ako at nilapitan siya. Sure. Habang tinatanggal ko ang buhok na nakapalupot, amoy na amoy ko ang bango ng sabon at ang init ng balat niya, Miss Roxy. Parang biglang naging masikip ang paligid. Ang tahimik mo naman. Bulong niya. Wala lang. Sagot ko pero ramdam kong bumibilis ang tibok ng dibdib ko. Pagharap niya sa akin, halos magdikit na ang mga mukha namin. Basa pa ang kanyang buhok kaya may patak na tubig na gumugulong sa pisngi niya pababa sa leeg. Hindi ko alam kung bakit, pero naisip kong punasan yon gamit ang mga daliri ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Walang kumilos at walang nagsalita, Miss Roxy. Bakit ka ganyan tumingin? Mahinang tanong niya. Bakit? Balik ko pero hindi na ako umatras. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay kong nakadantay sa pisngi niya. Parang pinaparamdam mo sa akin. Bahagya siyang ngumiti. Babae ulit ako. Bago ko pa mapigilan ang sarili, bumaba ang mga kamay ko mula sa pisngi niya. Pababa sa braso. Hindi siya umatras. Sa halip, mas lumapit pa. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit sa manipis na tela na suot niya. Bigla niyang inilagay ang kamay niya sa dibdib ko. Nash, bulong niya. At bago pa ako makapag-isip, naglapat na ang mga labi namin. Unay marahan yun, Miss Roxy. Pero unti-unti, naging mapusok. Hawak niya ang batok ko habang ako na may mahigpit ang pagkakayakap sa kanya. Nang marinig namin ang ingay ng gate sa labas, bigla kaming naghiwalay. Parehong habol ang aming mga hininga. Tingin ko'y nakabalik na sila. Sabi niya at pilit na pinipigilan ang ngiti habang umaatras. Bumalik ako sa laptop ko pero wala na akong maintindihan sa mga plano. Tanging amoy at lambot ni Emeline ang naiwan sa balat ko. Kinagabihan, abala kami nila Rika sa kusina kasama ang kanyang papa. Naghahanda para sa handaan kinabukasan. Si Emily naman ay nasa terrace, umiinom ng alak mag-isa. Maya-maya pa ay lumabas ako dala ang sarili kong baso. Pwede ba akong makishare? Tanong ko. Ngumiti siya at inabot ang bote. Kailangan mo yata ng kasama. Ang lalim ng iniisip mo. Umupo ako sa tabi niya. Tahimik kami sandali. Pinagmamasdan ang mga ilaw sa bakuran. Malamig ang hangin ng gabing yun. Pero parang nag-iinit ang aming mga katawan. Kanina, bungad niya, halos pabulong na lang. Hindi ko akalaing nga halikan mo ko. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko rin akalaing nga hayaan mo ko, Emeline. Nagtagpo na naman ang mga mata namin. Bago pa ako makapag-isip, marahan niyang hinaplos ang mga braso ko. Maybe, sabi niya, we both wanted it. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang halos magdikit na naman ang mga mukha namin. Emeline, bulong ko, pero bago ko pa matapos ang sasabihin, hinalikan niya na ako. Hindi marahan tulad ng kanina, Miss Roxy. Ngayon, punong-puno ng pananabik. Binitawan ko ang baso at hinila pa siyang lalo palapit. Ramdam ko ang bawat tibok ng puso niya habang nakadikit siya sa dibdib ko. Naramdaman ko ang mainit niyang palad sa batok ko at ang paghinga niya ng mabilis. Nash, bulong niya habang huminto saglit. Mali ito, baka... Alam ko. Sagot ko pero lalo ko siyang hinapit.
Tumayo siya at hinila ko papasok sa bahay. Dumiretso kami sa guest room. Sa loob, tanging mahina lang na ilaw ang bukas. Lalo kaming napalapit sa isa't isa. Ang mga halik namin ay naging mas mapusok at ang bawat haplos mas may tapang. Hindi na namin inisip ang mga pwedeng mangyari nung mga panahon na yon, Miss Roxy. Ang tanging mahalaga ay ang init na sumisilab sa pagitan naming dalawa. Tinulak niya ako pahiga sa kama. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang bigat niya. At ang mga sumunod na sandali ay parang huminto ang oras, Miss Roxy. Sabay naming nilasap ang mga bawal na sandali at sabay na nakarating sa rurok. Hanggang sa pareho kaming hingal na nakahiga. Tahimik pero alam naming gusto pa namin. Tumingin siya sa akin. Halatang may halong saya at takot sa mga mata niya. Wala na tong atrasan, Nash. Mahina niyang sabi. Wala na talaga, Emeline. Sagot ko sabay haplos muli sa mga pisngi niya. Sa labas ay rinig ko ang tawanan ni Narika at ng ama niya. Walang kamalay-malay sa kasalanang naganap. Ilang metro lang ang layo mula sa kanila. Abala pa rin ang lahat para sa handaan. Parang walang nangyari kagabi. Pero sa bawat tinginan namin ni Emeline, ramdam kong pareho ang pananabik namin. Habang nasa kusina si Rika at abala sa paghihiwa ng gulay, dumaan si Emeline sa likuran ko. At sadyang idinikit ang hinaharap niya sa aking likuran. Napalingon ako. Nakangiti siya ng pilya bago naglakad papunta sa likod bahay. Hindi ko na napigilan, Miss Roxy. Sumunod ako. Pagkapasok namin sa maliit na laundry area sa likod, hinila ko siya. Nababaliw na ako kay iisip sa'yo, Emeline. Bulong ko, habang nakasandal siya sa pader. Hindi ko na maalis sa isip ko ang mga bagay na gusto kong gawin sa'yo. Napangiti siya. Inaakit ang mga mata ko. Bakit hindi natin tutuhanin yung mga iniisip mo, Nash? Baka mahuli tayo. Hindi yan. Bilisan lang natin. Hinalikan ko siya ulit. At ramdam ko ang mahigpit niyang yakap. Parang ayaw niya akong bitawan. Natagpuan ng aking kamay ang suot niyang palda. Itinaas ko to at pinatalikod ko siya. At muli ay ipinalasap ko sa kanya ang init na dulot ng aming pag-iisa. Nang marinig naming may tumawag mula sa loob ng bahay, mabilis kaming naghiwalay at nag-ayos ng sarili. Halos sabay kaming bumalik na parang walang nangyari. Medyo tipsy na ang aking biyanan at ang iba pa. Kaya maaga nang nagpaalam sa mesa si Emeline. Sinundan ko siya pagkaraan ng ilang minuto. Pagpasok ko sa guest room, naroon na siya. Nakaupo sa gilid ng kama at nakatingin sa akin. Nash, ang tagal mo naman akong sundan. Malambing ang boses niya. Kanina pa kita gustong-gustong halikan, Emeline. Simulan mo na. Handa na ako, Nash. Tila nahihirapan niyang sabi, sabay hatak sa mga kamay ko. Muli kaming nagtagpo sa gitna ng silid. At sa bawat halik at haplos, parang nilalamon kami ng apoy. Naririnig ko pa rin sa labas ang tawanan ni Rika. Pero wala na akong pakialam, Miss Roxy. Nash, bulong niya habang nakasubsob sa dibdib ko. Bakit parang lalo kong nababaliw sa'yo? Kung ganun, Emeline, baliw na tayong pareho. Bulong ko pabalik. At doon sa guest room na yon, Miss Roxy, muling naganap ang bawal naming sandali. Mas mainit, mas matagal, at mas mahirap ng itanggi. Pagkalipas ng gabing yon, parang wala na namang nangyari. Pero sa bawat titig niya, at sa bawat simpleng haplos ng mga kamay namin kapag walang nakatingin, para kaming may sariling mundo. Alam naming huling araw na namin yon sa probinsya.
bukas ay babalik na kaming muli sa syudad. At hindi ko alam kung kailan ko ulit makikita si Emeline. Buong araw, parang may sarili kaming laro. Bawat pagkakataon, sinusulit namin. Habang nag-aayos si Rika ng mga gamit sa kwarto, ako naman ay kunwaring tumutulong kay Emeline sa likod bahay. Pero ang totoo, Miss Roxy, nakadikit ang mga katawan namin habang kunwari ay may inaayos sa kusina. Tumigil ka nga, baka makita tayo ni Rika. Paano kung gusto ko ulit iparanas ngayon sa iyo ang langit? Balik bulong ko sa kanya, sabay haplos sa mga kamay niya. Tumawa siya ng mahina, halatang natutokso. Mamayang gabi na lang ulit. Sabi niya sabay kindat, pero hindi na kami nakapagpigil. Sa likod ng bahay, sa ilalim ng punong malapit sa laundry area, mabilis na nagtagpo ang mga labi namin. Halos hindi kami humihinga, Miss Roxy. Puro halik lang at yakap. Pagdating ng hapunan, normal lang ang lahat. Pero ramdam kong tinitingnan niya ako mula sa kabilang mesa. Parang nangaakit ang bawat sulyap niya sa akin. Pagdating ng gabi, hinintay naming makatulog si Papa at si Rika. Dumiretso ko sa guest room ng bahay. Bukas ang pinto at nakaupo na siya sa kama. Nash, tawag niya ng mahina. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. Ito na siguro ang huli, Emeline. Gusto kong sulitin. Ramdam ko ang init ng kanyang palad nang kinuha niya ang aking mga kamay at idinampi yon sa kanyang katawan. At doon, parang sumabog ang lahat ng pinipigilan kong damdamin. Halos wala kaming sinayang na segundo, Miss Roxy. Bawat halik, puno ng gutom at pagnanasa. Hindi na namin alintana kung marinig man kami. Basta't maramdaman namin ang isa't isa sa huling gabi. Pagkatapos ay nakahiga lang kami ng tahimik. Hawak ko ang mga kamay niya. Babalik ka pa ba? Mahina niyang tanong. Kung may rason para bumalik, oo. Sagot ko sabay halik sa mga kamay niya. Ngunit ang paghalik sa mga kamay niya ay muling umakyat sa kanyang labi. Pinagapang ko ang aking mga kamay sa kanya hanggang sa natuntun nito ang hinahanap. At nag-isang muli ang aming mga katawan. Tila ba pareho kaming ayaw nang tapusin ang gabing yun, Miss Roxy. Kinabukasan, habang paalis kami, hindi kami makatingin ng diretsyo sa isa't isa. Pero bago ako sumakay ng kotse, nagtagpo ang mga mata namin. Doon ko nakita ang parehong bagay na nararamdaman ko. Lungkot, pananabik, at isang lihim na hindi namin alam kung mauulit pa. Makalipas ang ilang buwan, balik na ulit sa normal ang buhay ko sa syudad. May mga pagkakataon, naka-video call namin ni Rika ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay. Habang sa likod ng kanyang tatay ay nasisilayan ko si Emeline, na abala sa pagluluto. Minsan ay napapatingin siya sa screen at magaan lang ang bate. Isang simpleng, "Hello, kamusta kayo riyan?" Ngumiti ako at kunwari ay walang nararamdaman. Okay lang kami rito, ikaw? Mukhang busy ka. Ganyan talaga dito. Laging may ginagawa. Sagot niya, sabay kindat na ako lang ang nakapansin. Bago siya muling bumalik sa pagluluto. Sa tuwing matatapos ang tawag, para bang sumisikip ang dibdib ko, Miss Roxy. Habang tumatagal, mas lalong tumatatak sa isip ko ang mga gabing pinagsaluhan namin, ang mga titig niya, at ang init ng huling gabi namin. Paulit-ulit na bumabalik sa alaala ko, lalo na kapag mag-isa na ako. Ngunit sa huli, mas mabuting manahimik na lang ako. Pinilit kong itago ang lahat ng alaala. Ang tanging naiwan ay mga sulyap, mga ngiti, at ang apoy na minsan naming sinindihan. Apoy na hindi ko alam kung muli pa bang magliliyab. At sa bawat pagdaan ng araw, Miss Roxy,
ang tanong na lagi kong tinatanong sa sarili ko. Hanggang kailan ko kakayanin ang bigat ng lihim na to? Ngunit hindi ko rin sigurado kung mapipigilan ko pa ba ang sarili ko kapag muling nagtagpo ang mga landas namin ni Emeline. Well, maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Hanggang dito na lamang, Nash. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa aming mga kwento. Huwag pong kalilimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating channel. Hanggang dito na lamang ang inyong lingkod, Miss Roxy.